Kamusta mga Kapinoms TV? Sa Pilipinas, ang mall ay hindi lang simpleng lugar para mamili. Isa rin itong pasyalan, tambayan, at lugar ng banding ng pamilya at magkakaibigan. Pero aminin natin, hindi lahat ng mall ay pare-pareho ang karanasan. May mga mall na puno ng activities at entertainment habang may ilan naman na mas tahimik o kulang sa mga bagay na inaasahan ng mga bisita kapag nagmo-malling. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 pinakaboring na mall sa Pilipinas. Mahalagang linawin na ang video na ito ay hindi ginawa upang manira ng anumang mall. Layunin lamang nitong magbigay ng obserbasyon at mga puna batay sa karaniwang karanasan at komento ng mga bisita. Sa ganitong paraan, mas nakikita rin kung ano ang maaaring idagdag o pagandahin upang mas maging lively at enjoyable ang mall experience para sa lahat. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Sunstar Mall, Santa Cruz, Laguna. Sa ikasampung pwesto ng ating listahan ay ang Sunstar Mall sa Santa Cruz, Laguna. Para sa maraming residente, ang mall na ito ay mas kilala bilang isang praktikal na lugar para sa pang-araw-araw na pangangailangan kaysa sa isang destinasyon para sa pasyalan. May grocery, mga bayaran ng bills at ilang essential services na mahalaga sa komunidad. Ngunit pagdating sa karanasan ng malling, marami ang nagsasabing kulang ito sa mga elementong nagiging dahilan para magtagal ang mga bisita. Isa sa mga madalas mapansin ng mga pumupunta rito ay ang kakulangan ng mga kilalang retail brands at entertainment spots. Sa halip ng mga sikat na fashion stores o modern cafes, mas nangingibabaw ang mga generic stalls at basic retail shops. Dahil dito, sinasabi ng ilang kabataan at pamilya na kapag tapos na silang mamili ng kailangan, wala nang ibang dahilan pa para manatili sa loob ng mall. Madalas ding marinig sa mga lokal ang komento, dito ka lang pupunta kung may babayaran o bibilhin ka, hindi para mag-enjoy. Sa totoo lang, hindi naman ito nangangahulugang masama ang mall. Sa katunayan, ginagawa lamang nito ang pangunahing tungkulin nito bilang service hub ng komunidad. Ngunit kung magkakaroon nito ng mas maraming dining options, hangout spaces, at entertainment facilities, posible itong maging mas buhay at mas kaakit-akit na lugar para sa mga bisita. Number 9, Ali Mall, Cubao, Quezon City. Sunod sa ating listahan ay ang Ali Mall sa Cubao, Quezon City. Isa itong makasaysayang mall na unang binuksan noong 1976 at ipinangalan sa boxing legend na si Muhammad Ali. Dahil sa mahabang kasaysayan nito, marami ng pagbabago ang naganap sa mall, kabilang ang ilang renovations upang mapanatili ang pagiging relevant nito sa gitna ng mabilis na pagbabago ng retail industry. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga bisita pa rin nakakapansin na hindi ito kasing sigla kumpara sa mga katabing mall sa Araneta City tulad ng Gateway Mall. Ang disenyo at layout nito ay mas tradisyonal kumpara sa mas modernong open-air concepts na may maraming greenery at lifestyle areas. Bukod pa rito, malaking bahagi ng mall ang ginagamit ng mga government offices at service centers kaya nagiging mas seryoso ang atmosphere kumpara sa karaniwang shopping mall na puno ng leisure activities. May ilan tuloy na nagsasabing parang mas opisina kaysa mall ang pakiramdam dito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na may mahalagang papel pa rin ang Ali Mall sa komunidad dahil sa accessibility nito at sa mga serbisyong ibinibigay nito. Kung mas madaragdagan pa ang mga lifestyle attractions at dining experiences, posibleng muli itong maging isa sa mga pinakaaktibong destinasyon sa Cubao. Number 8, Victory Plaza, Caloocan. Sunod sa ating listahan ay ang Victory Plaza sa Caloocan. Matatagpuan ito sa isang napaka-busy na bahagi ng lungsod kung saan matatagpuan ang mga terminal ng bus at iba pang transport hubs. Dahil dito, natural na maraming taong dumadaan sa mall araw-araw, lalo na ang mga commuter na naghahanap ng pahingahan o mabilis na bilihan bago bumiyahe. Ngunit ayon sa ilang regular na mall goer, hindi ito ang tipikal na mall na pupuntahan mo para sa leisure o family bonding. Ang disenyo nito ay masiksikan kumpara sa mas malalawak na modern malls at limitado rin ang mga entertainment features tulad ng arcades o lifestyle cafes. Dahil dito, mas nagiging functional space ito kaysa sa isang lugar na nagbibigay ng relaxing mall experience. Karaniwang ding marinig ang komentong, dadaan lang ako dito papunta sa terminal.
Sa maraming pagkakataon, nagiging daanan lamang ito ng mga taong nagmamadali. Gayunpaman, kung magkakaroon ng mas maraming lifestyle attractions, open spaces, at modern retail brands, maaaring magbago ang perception ng mga mall goers at maging mas kaaya-ayang destination ang mall. Number 7, Star Mall San Jose del Monte, Bulacan. Sa ikapitong pwesto ay ang Star Mall San Jose del Monte sa Bulacan. Malaki ang potensyal ng mall na ito dahil sa lawak ng espasyo at sa strategic location nito sa isang mabilis na lumalagong lungsod. Sa unang tingin, maayos at maluwag ang layout nito na nagbibigay sana ng pagkakataon para sa mas maraming negosyo at entertainment options. Ngunit ayon sa ilang mall goers, may mga bahagi ng mall na tila hindi gaano aktibo o kulang sa tenants. Ang mga pasilyong halos walang tindahan o aktibidad ay minsang nagdudulot ng pakiramdam na dead space, lalo na kapag hindi peak hours. Dahil dito, ang dating masiglang mall environment na inaasahan ng maraming bisita ay minsan nagiging tahimik o matamlay. May ilan pang nagsasabi, ang laki ng mall pero parang kulang sa ganap. Hindi ito nangangahulugang wala itong potensyal. Sa katunayan, kung mapupunuan ang mga bakanting pwesto ng mga kilalang retail brands, restaurants, o entertainment venues, may malaking posibilidad na maging mas buhay at mas dinarayo ang mall sa hinaharap. Number 6, Isitan Cinerama Complex, Recto, Manila. Sa ika-6 na pwesto ay ang Isitan Cinerama Complex sa Recto, Manila. Isa itong kilalang shopping center na matagal nang bahagi ng komersyal na buhay sa Maynila, lalo na sa paligid ng mga universidad tulad ng University Belt. Dahil sa lokasyon nito, madalas itong puntahan ng mga estudyante at mamimili na naghahanap ng abot-kayang produkto. Gayunpaman, ayon sa ilang regular na bisita, ang retail experience dito ay minsan nagiging monotonous dahil sa pagkakapareho ng mga tindahan sa iba't ibang palapag. Karamihan sa mga paninda ay gadgets, accessories at ready-to-wear clothing. Kaya may mga nagsasabing walang masyadong sense of discovery habang nag-iikot sa mall. May ilang mall goers tuloy na nagbibirong parang isang malaking tiyangge na may aircon. Ngunit sa kabila nito, mahalaga pa rin ang papel ng mall sa lokal na ekonomiya dahil nagbibigay ito ng murang bilihin para sa maraming mamimili. Kung mas madaragdagan pa ang entertainment spots, cafes at lifestyle stores, maaaring mas maging dynamic ang karanasan ng mga bumibisita rito. Number 5, Walter Mart, Dasmariñas, Cavite. Sa ika-5 pwesto ng ating listahan ay ang Walter Mart sa Dasmariñas, Cavite. Para sa maraming residente ng lungsod, mahalaga ang mall na ito dahil nagbibigay ito ng mabilis at madaling access sa grocery, pharmacies at ilang pangunahing retail stores. Dahil nasa isang pangunahing kalsada ito, nagiging convenient stopover ito para sa mga taong may kailangang bilhin sa pang-araw-araw. Gayunpaman, ayon sa ilang regular na bisita at mall goers, ang mall na ito ay mas dinisenyo para sa functional shopping kaysa sa leisure. Wala itong sinehan, arcade o malalaking entertainment areas na kadalasang hinahanap ng mga pamilya at kabataan kapag nagmo-malling. Dahil dito, karamihan sa mga pumupunta rito ay may malinaw na pakay, mamili, kumain na mabilis at umalis. Madalas ding marinig sa mga lokal ang komentong, dito ka lang pupunta kung may kailangan kang bilhin, hindi para gumala. Hindi naman ito nangangahulugang kulang ang mall sa serbisyo. Sa katunayan, ginagawa nito ng maayos ang papel nito bilang neighborhood mall. Ngunit kung madaragdagan ito ng mas maraming dining options, entertainment spots, o activity areas, maaaring mas maging lively ang karanasan ng mga bumibisita rito. Number 4, Southwoods Mall, Binyan, Laguna. Sa ika-4 na pwesto ay ang Southwoods Mall sa Binyan, Laguna. Isa itong relatively modern mall na bahagi ng Southwoods City Development, isang mixed-use community na pinapalibutan ng residential villages, offices at golf courses. Dahil dito, inaasahan ng marami na magiging isa itong lively lifestyle destination sa lugar. Sa unang tingin, maganda ang arkitektura ng mall, maluwag ang mga corridors, maliwanag ang interior at maayos ang overall design. Ngunit ayon sa ilang mall goers, may mga bahagi ng mall na tila kulang sa aktibidad, lalo na sa mga upper floors kung saan may ilang bakanteng pwesto o limitadong tenants.
Kapag hindi peak hours, may mga pagkakataong tahimik ang ilang bahagi ng mall. Dahil dito, may mga lokal na nagsasabi maganda ang mall pero parang kulang sa buhay. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang wala itong potensyal. Sa paglipas ng panahon at sa pagdami ng mga residente sa paligid, posible na mas dumami ang tenants at activities na magbibigay ng mas dynamic na atmosphere sa mall. Number 3, Pacific Mall, Legazpi City, Albay. Sa ikatlong pwesto ay ang Pacific Mall sa Legazpi City, Albay. Matagal na itong naging bahagi ng retail scene sa Bicol Region at minsan ding nagsilbing pangunahing shopping destination sa lungsod bago dumating ang mas malalaking mall chain sa lugar. Dahil sa lokasyon nito, madali itong puntahan ng mga residente at turista. Ngunit sa paglipas ng mga taon at sa pagpasok ng mas modernong shopping centers, napansin ng ilang lokal na unti-unting nababawasan ang mga tenant sa mall. May mga pwesto na nananatiling bakante at may ilan ding negosyo na lumipat sa mas bagong mall sa lungsod. Dahil dito, may mga bahagi ng mall na tila mas tahimik kumpara sa dati nitong kasiglahan. Madalas marinig mula sa ilang residente ang pahayag na dati dito ang puntahan ng lahat pero ngayon mas marami ng choices. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang papel ng Pacific Mall sa komunidad dahil sa accessibility nito at sa mga negosyong patuloy na nagsisilbi sa lokal na merkado. Sa pamamagitan ng renovation at pagpasok ng bagong tenants, maaari pa itong muling maging masiglang destinasyon. Number 2, Cash and Carry Mall, Makati. Sa ikalawang pwesto ay ang Cash and Carry Mall sa Makati. Isa itong kilalang shopping center na matagal nang nagsisilbi sa mga residente ng lungsod, lalo na sa mga naghahanap ng groceries, imported goods, at wholesale products. Dahil sa reputasyon nito bilang isang practical na shopping destination, maraming mamimili ang patuloy na bumabalik dito. Gayunpaman, ang disenyo ng mall ay mas nakatuon sa functionality kaysa sa ambience. Ang interior nito ay kahawig ng warehouse-style shopping environment na epektibo para sa mabilis na pamimili, ngunit hindi gaano nakakaengganyo para sa mga gustong maglibot o mag-relax. Kumpara sa ibang modern malls na may green spaces, interactive areas, at lifestyle zones, mas simple at utilitarian ang karanasan dito. May mga bisita tuloy na nagsasabing maganda para sa grocery pero hindi ito yung mall na pupuntahan mo para mag-date o mag-stay ng matagal. Sa kabila nito, nananatili itong mahalagang shopping hub sa Makati. Kung madaragdagan ito ng mas maraming lifestyle areas at experiential spaces, maaaring mas maging balance ang karanasan ng mga bumibisita rito. Number 1, The District Imus Cavite. At sa unang pwesto ng ating listahan ay ang The District Imus sa Cavite. Nang unang buksan ang mall na ito bilang bahagi ng Ayala Malls Development, marami ang umasa na magiging isa itong pangunahing lifestyle destination sa lalawigan. Dahil sa modernong disenyo at strategic location nito sa Aguinaldo Highway, mataas ang expectations ng mga residente. Gayunpaman, ayon sa ilang bisita at lokal na residente, may mga bahagi ng mall na nananatiling tahimik o may limitadong tenants. Ang ilang bakanting pwesto ay minsang natatakpan ng temporary displays o tarpaulins na nagbibigay ng pakiramdam na hindi pa ganap na napupuno ang potensyal ng mall. Bukod dito, napapansin din ng ilan ang kakulangan ng entertainment features tulad ng sinihan na karaniwang crowd puller sa ibang malls. Dahil dito, may mga nagsasabing maganda ang lugar, pero parang kulang sa dahilan para bumalik. Ngunit mahalagang tandaan na ang retail landscape ay patuloy na nagbabago. Sa pagdating ng bagong tenants, events, at attractions, posible pa ring magbago ang perception ng mall at maibalik pa ang sigla nito bilang isang pangunahing destinasyon sa Cavite. At iyan nga ang 10 pinakaboring na mall sa Pilipinas Part 2. Sa huli, mahalagang tandaan na ang isang mall ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Maraming shopping centers ang nagsimula ng tahimik ngunit naging masigla ring kalaunan dahil sa renovations, bagong tenants at mas maraming activities na nagbibigay buhay sa lugar. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Para sa inyo, anong mall sa Pilipinas ang medyo tahimik o kulang sa attractions? Ano sa tingin ninyo ang dapat idagdag ng mga mall para maging mas exciting ang pagbisita? At may mall ba na dati ninyong inakala na boring
pero ngayon ay naging mas maganda na? May alam ba kayong mall na boring na hindi nasama sa listahan? I-comment mo sa baba ang opinion mo para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para mas updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.